Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Sasamantalahin ko po itong pagkakataon na ito. Nakababa itong transmission nitong Toyota Hiace po na yan. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ikinakabit itong washer po na to. Ayan, yung magic washer. Sa pamamagitan po nitong magic washer, lumalambot po yung clutch pedal. Dito pong mga naka-manual transmission. Ano ang naitutulong nitong washer na to? Bakit siya naging magic? Kapag nilagay mo dyan at ibinalik ko na itong pivot ball, yan, tingnan nyo mga kapatid, oh. Ito pivot ball yan. Nilagyan ko siya ng magic washer o washer para kumapal siya, umabante rito yung pivot ball. Kasi mga kapatid, kapag naluluma itong pivot ball, nababawasan na rin siya ng ng kapal. Tapos ito namang kanyang fork, lumalalim din po doon sa loob. Kaya po, kapag ka ito ay inilagay mo na dito sa transmission, ang tendency po kasi umuusod po ito. At kapag ka yan po ay umusod, mga kapatid, ito pong pinaka-release bearing niya, ayan, ang nangyayari, bumabaon din po ng ganon. Kasi nga, umatras yung pivot ball. Ngayon, kapag ka umatras yung pivot ball, nawawala po ngayon sa posisyon ng tama itong pinaka-fork niya. Pag numipis na, itong pivot ball, nabawasan na siya, at nabawasan na rin yung loob nitong fork na yan, yung clutch fork. So, uurong siyang ganon. Kaya ang magiging posisyon nito ngayon, halos diretso na lang siyang ganyan. Dapat ang posisyon nito, medyo nakaganyan siya. Para konting tulak lang, nung secondary slave, ayan, itinutulak niya na ngayon, ito pong release bearing. Ito, pakita ko po sa inyo itong release bearing. Alisin ko muna itong pinaka-spring niya. No? Sa ganyan po siya. Ayan. So, yung tulong ng magic washer para umabante yung pivot ball dito at itong kanyang fork ay medyo nakaganon siya. Hindi siya diretso. Kasi pag diretso, matigas po ang clutch kapag kaganyan. So, dahil sa umurong dito yung pivot ball, ganito ngayon ang mangyayari. Kapag inapakan mo lang ng konti, yung pedal mo, konting apak lang, tumutulak na to. Ayan. Pero kung hindi ka maglalagay ng, magic washer, ang tendency, yung clutch mo nakaganyan, kaya po, medyo matigas apakan yan. Ano? Tapos kasi, kaya naman naglalagay din tayo ng pivot ball kasi kailangan ma-reach kagad nitong release bearing, ito pong pressure plate. No, itong mga diaphragm spring niya. To. Kailangan ma-reach niya kagad to. Eh kung nakabaon, yung release bearing mo, halimbawa, lumayo na siyang ganyan dahil nga numipis yung pivot ball mo, lalaki ngayon yung travel niya at ang tendency, tumitigas yung clutch. Ganun po ang nangyayari. Eh since nabawasan na yung pivot ball, nabawasan na rin itong clutch fork mo dahil lumalim na siya, tapos nag-repace pa tayo sa flywheel. Ito, tingnan nyo yung flywheel nito. Oh. Nag-repace po kasi kami dito eh. Oh, ito, bagong repace po yan. Oh. So, nabawasan din po yan. So, mga 2 mm siguro, yung nabawas dito po sa ating clutch assembly, kaya kailangan talaga makompensate natin yon sa pamamagitan ng paglalagay po natin ng washer. Ito nga po yung washer dito sa ilalim ng pivot ball. Pakita ko sa inyo. Tanggalin ko ulit. So lumalabas lang po mga kapatid, itong idinagdag kong washer na to, ito yung magko-compensate dun sa nawala. Sa pagnipis nito, sa paglalim itong clutch fork, ito lumalalim din yan. Ayun, kita nyo naman, may marka yan. Tapos yun, lumalim din yun. So, ganun po ang connection yan. Kaya po, ang nangyari, bumaon. Ngayon, para umangat ito, lalagyan natin ng washer. Ito nga yung tinatawag ko, ako lang nagpangalan nito, nitong magic washer. Kaya tumitigas ang clutch. Kasi ninipis din tong lining mo. Kaya nga darating ang panahon, mga kapatid, kapag ka naluluma na yung clutch assembly mo, numinipis to, ito halatang halata naman, no? Nagkaroon na siya ng nipis, nagkaroon na ng, nabawasan na rin yung flywheel mo, tapos ito nga, nabawasan to, nabawasan din yung clutch fork mo, mga 2 mm mahigit yun, at ito ngayon, ang magko-compensate nun. Ito ngayon yung hahabol para maibalik mo pa rin
yung lambot ng clutch mo. Dito sa mga piyesang nakita nyo, pressure plate, release bearing, clutch lining, ayun, medyo mahal ng konti yan kumpara dito. Ito yung pinakamurang pyesa, clutch assembly. Ito yung pinakamurang pyesa. Nasa mga 200 pesos lang yata ito. 250, ganun lang ang presyo niya. Kaya lang ito, nakakalimutan pampalitan to nung mekaniko. At minsan tinatamad sila dahil wala silang puller nitong pilot bearing, tinatamad pampalitan. Naku mga kapatid, ito yung pinakamurang bearing, ito yung pinakamurang pyesa, pero napakalaki ng magagastos mo kapag hindi mo to pinalitan. Dahil kapag itong pilot bearing, ayan, nag-stack up yan, hindi mo maikakambyo ang transmission mo kapag umaandar ka. Maikakambyo mo lang kapag patay ang makina. Kasi mga kapatid, di ikot ng ikot to eh. Tingnan nyo. Oh. Diba? Kung umaandar ang makina mo, umiikot ito. No, hindi ka nga lang naka-engage ng kambyo. Pero kung ito ay stack up mga kapatid, dahil sa umiikot ang flywheel mo, dahil sa stack up to, hindi ka makakakambyo. Bakit? Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung ating lining. Limbawa, no? Ayan, nakakabit dyan yung lining. Yan. Tapos, ito yung pilot bearing. Kapag inapakan mo yung clutch, mga kapatid, itong pressure plate, humihiwalay ito. Humihiwalay ito dito sa lining. Pag inapakan mo yung clutch, ididiin to ng release bearing. Ito ngayon aatras papunta rito, humihiwalay siya dito. At pag hiwalay niya, hihinto ng ikot ito. Kuha nyo? Hihinto ng ikot ito para makakambyo ka. Kasi kung umiikot ito, hindi ka makakakambyo doon. Kasi nga umiikot. Kailangan huminto itong main drive sa pag-ikot para makakambyo ka. Kung stack up itong pilot bearing, itong pinakamura, nakakabit to. Mismo doon sa flywheel, halika, pakita ko sa inyo dito. Nakakabit to dito, oh. Sa loob niyan, ayan. Ha? Sa sigunyal, nakakabit yan dyan. Stack up to, ikot ngayon ng ikot, itong main drive. Hindi hinto ng pag-ikot itong main drive. Diba? Stack up to eh. So pag-ikot ng sigunyal, ikot din yan. Kahit apakan mo ngayon, yung pedal mo, yung clutch mo, para itulak itong pressure plate, hindi ito hihinto. Kasi nga, stack up itong pilot bearing na kasamang umiikot ng sigunyal. Kaya hindi ka makakakambyo. Makakakambyo ka lang kapag pinatay mo makina mo. Kasi hihinto yung ikot ng makina. Yung iba, binibigla, pinepwersa. Naku, masisira po ang inyong transmission. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, kapag nagpalit kayo ng clutch, assembly, pressure plate, clutch lining, release bearing, huwag niyong iiwanan to. Ito yung pinakamaliit na pyesa, ito yung pinakamurang pyesa, ito rin yung pinakamadaling masirang pyesa. Kaya pag hindi nyo pinalitan to, masasayang ang pera nyo dahil kapag nasira ito, magbababa na naman kayo ng transmission, magbabayad na naman kayo ng malaki para lang palitan itong pilot bearing. At ang isang matindi, sisirain niya itong shafting nitong main drive. Kasi may pagkakataon yan, pag pinwersa mo, no, gagasgas ngayon dito sa pinaka-shafting hanggang sa lumiit ngayon itong shafting at kakalog na ngayon itong pilot bearing mo. Sisirain din niya to. At pag nasira ito, naku, transmission na naman ang magiging problema mo. Ngayon, dahil sa ito po ay nakaangat na, ako mismo ang nag-inspection dito sa van na to at nakita ko po na hindi pantay yung kain ng gulong. So, sa lahat po ng mga may sasakyan, hindi pantay yung kain ng gulong nito. Ito makapal, dito manipis na. Papansinin niyo po yung lalim nito. Sa lalim nito, halos paubos na to eh. Oh. Okay? Ito makapal, dito manipis. Ano po ang may problema dyan? Ito, kitang-kita. Patingnan niyo po itong bushing niya. Oh. Siran-sira na, oh. Wala na nga sa sentro. No? Bumaba na dito eh. Siran-sira na yung goma nito. Kaya po ang nangyari, nawawala ngayon sa camber itong gulong. Ang nangyayari po ngayon dito sa gulong, dahil ito yung inner, ito yung outer, ayan naman, ito yung outer. So yung gulong, gumaganyan. Kuha na mo. Dapat ang gulong kasi, naka-positive camber, ganun siya. Yan po talaga yung dapat na alignment ng gulong. Dahil sa nasira nga,
itong upper arm suspension bushing niya, ang nangyari, yung gulong, gumanon. No? Gumiling siya na siya rito, nag-negative camber na siya. Kapag nagsakay ka pa ng pasahero, lalong gaganon siya, lalong magne-negative yan. Tapos ting umaabante ka, dahil nagsisway ito no? Gumaganyan yung suspension natin, ang tendency, naka-negative na nga siya, kaganyan na siya, kapag umandar ka pa, dumaan ka sa humps, o kaya nag-up and down yung suspension mo, ang tendency, yung gulo mo, paganon pa siya ng paganon. Lalo siyang nagne-negative. Kaya, yung kain ng gulong mo, kahit na bago pa tong gulong, hindi na pantay. Mas makapal dito at ito ang unang nauubos. Kasi nga mga kapatid, dahil dito, nasiraan na po itong upper bushing. Yan, upper arm bushing. Yan, tignan nyo naman, siraan-siraan na siya. Kaya, kung bibili kayo ng bagong gulong, tapos hindi mo ipapaayos to, walang mangyayari sa gulong mo. Ilang biyahihan lang nito sa probinsya o kaya yung mga long drive, ubos ka agad ang gulong mo. Ngayon yung kabila ganun din. Napansin ko rin yung kabila dahil itong kanyang bushing, no, hindi ito masyadong grabe. Nakasentro pa siya, pero kitang-kita naman na defective na rin yung bushing nito. Kaya naman yung gulong nito ay hindi masyadong kinain. Ito, tingnan nyo mga kapatid. Yeah! Okay. So, ito yung outer, ito yung inner, halos kaunti lang yung nabawas dito. Pero hindi pa rin sila pantay. Pero yun talaga, grabe. Halos mapudpud na yung side ng gulong dito dahil nga iyon ay nag-negative camber. Gumanyan siya. Tingnan nyo, alin ang nakapatong diyan sa, sa simento, di ba? Itong portion lang na to. Kaya ito, mas mabilis na nauubos dahil nga nag-negative camber. Ngayon, ito pa. Tingnan nyo naman to mga kapatid. Ito, maingay na yan. At kapag namemreno ka, mas mabilis mapupudpod ang brake pads mo. Gawa nga nung napakagaspang na nitong rotor disc mo. Kaya dapat ito, ipaparepaste na rin po ito. Para hindi masayang yung panahon na nandito sa Autoruns, ito pong high ace na to. Okay mga kapatid, babasahin ko lang. Ito pong comment po ni PJ Tobes. Matagal na pong comment to. Ngayon ko lang natutukan. Ito mga kapatid, ang sabi niya, "Good evening, Boss Randy. Hingi lang ako ng reaction mo about sa mga nakikita ko online na naglilipat ng battery papunta sa likod ng sasakyan para daw humaba ang lifespan ng battery. I agree on that kasi high temp yung isa sa ang pagbaba ng battery lifespan. Advisable ba talaga to or if in case ilipat? Ano tamang procedure at consideration na pwedeng gawin? Daghang salamat. Always watching here from Cebu City. Mabuhay and God bless." PJ Tobes, pag sinabi kong iyan ay hindi okay ang BMW. Di ba? Kasi ang mga BMW, katulad nung E46 ko, ang baterya po nun na mahaba, parang 6SM, ay nandoon sa trunk. At maging yung mga Mini Cooper nung araw, yung aking Mini Cooper na dilaw, ang baterya din nun ay nandoon sa likod. At alam ko, marami pang mga European cars, ang baterya nila inilalagay doon sa likod, unang-una, para daw po mabalansi nila yung sasakyan. Kasi nga, dahil sa mabigat na nga doon sa harapan, nandun yung makina, nandun lahat, yung mga spare parts, samantalang sa likod, empty siya, inilagay ngayon yung baterya doon para magkaroon ng konting bigat doon sa likod. At tama yung sinabi mo, yung sobrang init ang pumapatay po sa baterya. Tandaan nyo po yan. Talagang iigsi yung buhay ng baterya natin kapag sobrang init. Kaya nga yung mga sasakyan na yung kanilang baterya ay nandoon sa engine bay, katulad po nung mga kotse, no? Pati yung mga SUVs, mabilis yung buhay ng kanilang baterya. Yung iba, 2 taon lang. Yung iba, hindi na talaga aabot ng 3 taon. Yung iba nga, 1 taon lang mahigit, nasisira na yung battery. Hindi na tumatanggap ng karga. Kasi nga po, nadadamage talaga or nagdi-deteriorate yung mga chemicals na nandoon sa loob ng battery. Kaya po, tama yung sinasabi nyo na kapag inilagay sa likod ang battery, tatagal ang buhay, pero dapat pag nilagay nyo, pag ginawa nyo yan, tama din ang inyong gagawing pagta-transfer or pagko-convert. Kailangan mo ng malalaking wire para dyan. Hindi pwede dyan yung gagamit ka lang ng mga gauge 12, gauge 10 na wire,
ilalagay mo dun sa dulo, magiinit po yon. Kasi magkakaroon yun ng resistance. Pagka maliit yung wire mo, at ang resistance o position ng current yan, kapag sila ay nag-away, naku, masusunugan ka dun sa linyang mahaba na yon. Kaya dapat malaking wire ang ginagamit yan, yung mga battery cable din po talaga. At yung ground mo, doon sa chassis, doon sa mismong kaha ng sasakyan. Dapat makaganda yung kapit ng ground doon. Yung mga BMW, ganyan po ang karamihan, halos lahat. Hindi ko lang alam itong mga modelo kasi hindi pa ako nakagamit ng mga modelong BMW. Pero itong mga E46, E36, yung mga luma, nasa likod po talaga ang battery. Ngayon, yung mga ganitong mga van, ang kanilang battery nandoon sa ilalim ng upuan ng driver. Yun namang mga PUJ, mga jeep na pampasada, yung kanilang batteries, yung mga Francisco, nandito naman sa ilalim ng passenger, doon sa harapan, yung battery. Yung iba naman, doon din nilalagay sa harap, pero sa labas naman ng engine bay, nandoon sa kanyang bumper. Pero karamihan ng mga PUJ na yan, yung batteries, dahil yung iba, ang kanilang engine ay 24 volts, inilalagay nila doon sa passenger seat, sa likod ng driver. Doon po nakalagay yun, magka-series ngayon, yung dalawang baterya na ginagamit. Marami naman ng mga sasakyan na ang battery nakahiwalay sa engine bay, kaya tumatagal yung battery nun. Pero yung mga kotse, yung mga SUVs, karamihan nandun sa engine bay, ang kanilang batteries, mabilis pong nasisira ang baterya. Katulad po nitong problema naman ni Armel Leasing. Naka Honda City 2018 manual transmission. Bakit po na low battery po yung kotse ko pag di ginagamit? Ano po kayang dahilan? O ito na. Yan din po yung issue ko dun sa aking Honda City na 2012 model. Wala pang isang taon, bumigay na yung battery. Siguro dahil sa hindi maganda yung battery nilagay nila, o kaya naman baka nung nandoon pa yan sa Thailand, no? Dinadala lang kasi dito yan sa Pilipinas, yung bateryang luma na ang ginamit nila. At kaya po, nung dumating dito sa akin, nung nabili ko na, wala pang isang taon, nasira yung battery. Pero, hindi mo aalisin yung dahilan na baka nga naiinitan din siya doon sa engine bay at bumilis ang lifespan ng battery po ng Honda City mo. So yan mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Lagi lamang po kayong manunood at isi-share ko po sa inyo yung maraming kaalaman na aking nakukuha rin sa ating patuloy na pagbablog. Mga kapatid, doon sa mga nagsasabing puro daldal lang po ako, paano kung magiging vlogger kung hindi ako Meron bang vlogger na? Meron ba? Wala. Kailangan ng vlogger madaldal. Tandaan nyo po yan dun sa mga nambaba sa akin. Try nyo pong mag-vlog para maging madaldal din po kayo. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Oh, lamig na ng aircon. Pakita mo dito. Gumagana na yung dual niya. Ayan oh. Malamig na. Dito naman, siyempre mas malamig sa harapan. All right. Nako. Matutuwa na yung mga manggagawa namin dyan sa lokal ng Padilla. Ito po kasi ay diyan po nakaparada sa lokal ng Padilla. Sa iglesia po ito. Ginagamit po ng mga manggagawa po dyan sa kanilang pagdadalaw, sa kanilang pagmimisyon. Ngayon, malapig na po yung aircon. Kaya po yung mga taga-lokal ng Padilla, ito na po. Ayos na po yung service nyo. Inayos na po ni Autorans ang air condition. Kaya hindi na po kayo maiinitan kapag ginamit nyo itong L300. Okay?